Breaking news, finish na. Di makapaniwala si Tamba at ko sa big pasabog ng Comelec. Gumapang na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Sa sample printed ballot na inilabas sa Tacloban, Leyte, kapansin-pansin na wala ang kalaban ni Martin Romualdez na ang inendorso ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Oo nga no. Ayun yung nagiging chismis ngayon no. Wala yung pangalan ng makakalaban ni Romualdez sa Leyte. Nabura. Diba? Grabe. Ano ba yan? Oh, dito pa lang is nagkakaroon na ng magic. Suddenly is magic. Na si Romelda Nini Bacali at si Romualdez lamang ang tanging makikita sa listahan. Kaya tanong ng... Wow ha, solo. Parang ito yung sinasabi na, uy, walang kalaban. Walang gusto lumaban kasi maayos ang pagpapatakbo. Parang gano'n. Kasi yung mga solo, yung mga walang kumakalaban, malakas yan, di ba? Yun ang mga iniisip natin. Uy, walang kalaban, siguro maganda talaga yung ginagawa niya kasi talagang walang fighting spirit yung mga kalaban niya na sumali. Nalabanan siya eh. Kasi alam nilang matatalo sila. Di ba? Kaya ibig sabihin nun, maganda yung nagiging patakbo ng tao na yun. So parang ganito ba? Maganda yung pagpapatakbo ni Tambi. Kumbaga umatras yung kalaban niya, ganun, kaya nawala. Really? Taong bayan, anong nangyari? Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. Ayan, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, nawala ang pangalan ni Romelda Nene Bacali. Ayun lang. Na siyang makakalaban sana ni Martin Romualdez sa 1st District ng Tacloban, Leyte. Dinisqualify ng Comelec. Dahilan kaya't nanggagalaiti sa galit si Attorney Vic Rodriguez dahil wala ang pangalan ni Romelda Nene Bacali sa listahan para kongresista laban kay Martin Romualdez. Ayon kay Nene Bacali, siya daw ay dinisqualify ng Comelec basta-basta na lamang niya nalaman ito. At ito pa ang Dinisqualify para saan? Bakit dinisqualify? Kasi lalabanan niya si Tambi. Kapag ikaw pala lalaban ka kay Tambi, no, madidisqualify ka. Ulat, hindi man daw siya ni-notify ng Comelec. O, kita niyo, Ayon hindi niyo man lang ni-notify. Paano niyo naman ipaglalaban yung sarili niya sa binibintang niyo sa kanya kung hindi niyo man lang siya ni-notify? Diba? Rodriguez ay tila kabastusan na ang ginagawa ng Comelec. Hindi man lang... Ay, nako Comelec. Ano? Oh, pati ba naman kayo? So, paano magtitiwala ang taong bayan sa susunod na eleksyon? Kung yang Comelec, pati yan ay gumagawa ng ganyan. Halos kayo talaga oh, nakakainis kayo. Ano, ganyan na lang tayo? Di ba? Wala na talaga kayong pakialam sa mga Pilipino, no? Pati ba naman kayo na inaasahan namin dahil sa inyo kaya kami nakakaboto. 'Di ba? Pati kayo gagawa ng ganyan. So kung hindi niyo man ginagawa yung ganyan, o sige, good. Very good. Pero sagutin niyo naman, bakit tatanggal yung kalaban ni Tambi? Tapos hindi niyo man lang in-inform ng kung ano-ano. Basta gano'n na lang. 'Di ba? Yan ang notice si Romelda Nene Bacali ng Comelec. Walang due process. Tila hindi nga daw lumalaban ng malinis at patas ang House Speaker na si Martin Romualdez. Ito talaga eh, no? Ang taas talaga ng pangarap mo, sir. Wala kaming masabi. Sana all. Ay, naku. Bakit ka pa namin nakilala?
Bakit lumitaw ka pa sa eksena at sa istorya? Ang daming nasira. Grabe. Pati ulo namin nasisira na sa'yo. Basta-basta na lamang daw tinanggal si Romualda Nene Bacali bilang opisyal na kandidato para sa pagkakongresista. Itong si Romualda... Alam kasi nila, no? Malaki ang panalo nito. Ni Nene Bacani, tama ba? Oh, Bacali. O yun, correct me if I'm wrong mga katunay. Alam nila na pwede, may posibilidad na manalo to. Kasi nga, di ba, alam nila na ang mga tao talaga ay inis na sa kung anong meron sila ngayon. Di ba? Ngayon, inendorso to ni FPRRD. So, syempre, napakalaking threat nun. Kapag tinaas ni FPRRD ang kamay mo, sigurado ka na. Di ba? Yun ang kinatakot naman siguro ni Tams. Oh, mananalo to. Naku, yari ako dito. So, paano gagawin ko nito? Kailangan ko ng wish upon a star. Diba? Kailangan gawin ko na ang lahat. O kung wala kang ginagawang lahat, edi good. Sana nga. Diba? Meron akong gusto sabihin eh. Diba? Diba nagsalita si General Browner na kais hindi sagot ang coup. Diba? Sa mga gantong problema, ang sagot ay eleksyon. So, eto yung sagot. 'Di ba? Paano kami magtitiwala sa eleksyon kung ganito ang nangyayari? 'Di ba? Paano kami magtitiwala? Halos parang nakokontrol. 'Di ba? Yung gustong kandidato mawawala. Ang lilitaw na kandidato yung kinamumuhian. Siya pa yung lalamang. Ay paano ngayon? Kung sa eleksyon pa dadaanin, makakatiyak ba kami diyan na magiging patas yan, magiging transparent yan? Ay, Diyos. Comelec, magiging patas. Kita nyo naman ang ginagawa ngayon. Huh? Ang dami na nilang lapses na ginagawa. Diba? Doon sa pagboto ng mga online voting. Diba? Doon sa pagpayag nila sa ayuda kahit may eleksyon. Tapos ito pa, nawala pa yung kalaban ni Romualdez sa listahan ng makakalaban ni Romualdez sa eleksyon. Ay, Diyos ko. Ano? Sabihin nyo, paano kami magtitiwala? O, diba? Nene Bacali, bakit naman daw ganoon? Kaya't dahil dito ay masasabi lang tuloy ng taong bayan na malamang ay ramdam na ni Martin Romualdez na baka siya daw di umano ay matatalo sa darating na 2025 elections at mukhang tama di umano ang sinabi ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kita mo naman yung mukha. Kala mo siga eh. No? Kala mo laging palaban eh. Na tuwing eleksyon ay palaging nananalo si Martin Romualdez sa eleksyon. Kasi parang kala mo laging lasing eh. Ang kalaban dahil binayaran di umano or tinakot or baka tinanggal ng walang kaalam-alam. Hinala ng karamihan sa ating mga kababayan ay alam di umano ni Martin. Oh yan oh, tinaas siya ni FPRRD. No? So ibig sabihin talaga niyan, 'di ba? Kung yan ay tatakbo, sigurado yan. Yan ang magiging mahigpit na kalaban ni Romualdez. Kasi nga, inendorso ni FPRRD. Lahat ng ini-endorso ni FPRRD, sigurado yan. Nako, takot sila dyan eh. Oh. Nako, tinaas yung kamay. Burahin na natin yan. Burahin nyo yan. Gawan nyo ng paraan yan. Kailangan ako lang ha. Kailangan solo flight. Wala akong kalaban. Dapat maging patas ka, sir. Hayaan mo siyang labanan ka niya. Diba? Kung ano yung gusto ng mga tao. Ang sarap kaya maupo sa posisyon kung talagang desisyon ng tao ang nasunod, diba? Kaysa sarili mong desisyon, yung ikaw lang ang may gusto. Namumuno ka sa isang lugar mo pero ang mga tao doon kinamumuhian ka. Diba? Parang ang saklap nun. Ang sarap kaya mamuno sa isang lugar kung lahat ng tao ngayon, kung lahat ng tao na yon ay sang-ayon sa iyo. Hindi ka kinamumuhian. Romualdez na matatalo siya at upang hindi siya mapahiya ay may inilabas siya na milyon-milyon para i-disqualify ang katunggali sana nito si Romualda Nene Bacali. Hindi daw dapat ito pinayagan ng 1st District ng Tacloban, Leyte at tama rin daw di umano si VP Sara na talagang hindi mananalo si Martin Romualdez sa contest kaya't gagawin nito ang lahat gamit ang pera ng taong bayan. Alam naman natin talaga no, talagang hindi siya mananalo. Kasi nga kahit na anong ginagawa niya, mamigay ng ayuda, mamigay ng ganito, talagang lagapak pa rin siya sa mga survey.
Dahil lahat ng mga nangyayari ngayon na problema dito sa gobyerno, problema na ginagawa sa mga Duterte, halos siya ang lumalabas na founder. Diba? Parang ganun ganun yung sinasabi sa kanya. Yun ang nagiging feedback sa kanya. Hindi sa akin ang gagaling yun, halos sa lahat. Diba? Yun ang nagiging feedback sa kanya. Kaya lalo talaga ang mga tao ay naiinis sa kanya. Diba? Kaya alam mo na sa sarili mo na may posibilidad na matalo ka. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang muna. Diba? Huwag ka na tumakbo. Sayang din daw, no? Sayang pag wala ako sa pwesto. Bagay na siyang nakakalungkot. May nakakapagsabi din na mukhang luto na ang Tacloban Leyte. At ang gagawin di umano ng kampo ni Martin ay maglalagay sila ng balota na walang pangalan ng mga kalaban ng nasabing speaker. Hala, balota na walang pangalan ng kalaban. Tapos kapag hindi bumoto sa pagka-congressman or congresswoman, ang mga botante ay ayos lang sa side ng nasabing speaker. Dahil lahat daw ng loyal sa kanila ay may nakaredy na di umano na balota na kompleto ang pangalan ng mga kandidato, kaya't mananalo pa rin di umano si Martin Romualdez. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social. Alam mo yung ganyan, no? Hindi natin nakalain, no? Talagang may pagkaghamay. Ganit. Sorry for that word. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Diba? Napupulot lang din natin sa mga nagsasabi niyan. Social media. At ayun pa nga sa kanila, dapat talagang papanagutin dyan ang COMELEC sa issue na iyan. Talagang lantaran na ang kanilang pambabastos ng COMELEC at ng Martin Romualdez at ng Administration PBBM sa taong bayan. Maging mapagmatyag po kayo. Ingat lang po, talagang binababoy na talaga ang batas. Dapat imbestigahan niyang COMELEC na yan. Sana imbestigahan ng COMELEC kung bakit dinisqualified si Bacali. Sana manaiga ang hustisya. Hanggat maaga palitan na si Mr. Garcia o kasuhan. Ay nako. Ewan ko lang kung papalitan nila ngayon yan, ha. Maniniwala ako mapapalitan yan kapag iba na ang administrasyon. Pero ngayon papalitan niya, nako, daw. Ewan natin. Garapalan na. Kayo na ang gumagawa ng dahilan para magalit ang mamamayan. Kung hindi siya disqualified, sigurado na ang panalo niya. January 13 pa na. Huwag na tayong umasa na mapapalitan pa yan. Siguro mapapalitan niya, magkakaroon tayo ng pag-asa niyan na mapalitan niya sa mga susunod pa. No, pag 2028 na, no? Yung tapos na yung 2028 election, yan, baka sakasakali. Kung sakaling may mananalong matuwid. Pero mamaya kapag nadaan na naman sa hocus-pocus, yun ang problema natin. Naman na rally para sa kapayapaan. Humanda na kayo sa bawi ng bayan. COMELEC talaga ang dapat bantayan. Andyan talaga ang dayaan. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat News Updates na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, may tiwala ba kayo? No? Sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa COMELEC, ayan, nababalitaan natin mga katunay. Nakakatakot. Mas maganda kung magbobotohan, tayo-tayo na lang magbabantay. Tayo-tayo na lang talaga no? Kayo mga katunay, comment lang kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.